Heto na ang matinding pasabog. Umiikot ngayon ang mga ulat na nagsanib puwersa na umano ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police PNP laban mismo sa palasyo. Ayon sa mga impormasyon, nagkakaisa na raw ang dalawang pangunahing institusyon ng seguridad at tugisin ang katiwalian at isulong ang pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Sa gitna ng lumalalang issue at mga kontrobersya, kumakalat ang pahayag na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay posibleng kaladkarin palabas ng Malacanang kung mapatunayang sangkot sa mga mabibigat na anomalya. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat, nagkaroon na umano ng koordinasyon sa pagitan ng AFP at PNP para tiyakin na ang anumang operasyon ay maisasagawa ng maayos at alinsunod sa batas. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon, nananatiling nakatutok ang publiko sa bawat galaw ng palasyo at ng mga institusyon ng seguridad. Marami ang nananawagan ng katotohanan at katarungan at hinihintay kung ang hakbang na ito ay magbubukas ng bagong yugto sa kasaysayan ng pamahalaan. Isa lang ang tiyak, hindi na matahimik ang taong bayan hanggat walang malinaw na kasagutan sa mga alegasyong ito. One time pala tama, isang araw si Joey tsaka yung isang vlogger, nakalimutan ko ng pangalan. Pinanood ko tapos yung mga sinasabi nila, sabi ko, hindi lahat pabor ako doon sa sinasabi Pero may punto eh. Sabi ko, tama nga naman. Bakit actually marami pa lang hindi ako pabor. Kasi okay silang kalkalin talaga yung makipagsagutan. Hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, drop it. Diba? O sa stop it, ika nga. Stop it. Huwag na kayong sumausaw dyan. Kung saan gusto ni Pangulong Duterte, yun na lang kayo. Ang may karapatan lang magdesisyon sa pamilya nila ay yung first family. Etong sila Pulong, yan ang talagang masasabi mo. Si VP Sara Duterte at si Baste. The rest is the rest. Yun lang. The rest is the rest. Ibig sabihin, including Kitty, when I say, nakakalimutan ko lang banggitin mo, pag sinabi kong anak kasama si Kitty. Okay? Si Kitty ay pure-blooded Duterte. So, kaya lang, dahil nga dito, naiipit gayon siya. Bakit? Sa kagagawa nitong luka-luka na to. Ang ganda na, isipin nyo mga kababayan. Kaya kung kayo talaga Duterte supporter, hindi nyo susundan yung luka-luka. Hindi kayo Duterte supporter kung sumusunod pa rin kayo hanggang ngayon sa kanya. Ibig sabihin kayo ay luka-luka supporter. Kaya ng totoo. Kasi isipin nyo yung unang meet ni Vice President kay Pangulong Duterte na nasa dahig siya, unang kausap niya, ano sinabi niya? Ang ganda nangyari. Naging close sila ng ama niya, naging close pa sila ni Kitty, naging close yung mga anak because of nangyari sa kanilang tatay. Sarap dun makita yung pamilya mo. Hindi mo ipagpapalit yun eh. Yung makita mo yung pamilya mo, yung anak mo dito at saka yung anak mo dito, nagkakasundo at mahal nila at isa't isa. Pero dahil sa ginawa nitong putang inang luka-luka na to, animal kang, hayop ka, wala ka sigurong pamilya at wala nagmamahal sa'yo, animal ka. Dahil sa ginawa mong yan, magkakaroon patuloy ng konting gap between this family and the family and kay Kitty. Dahil sa ginawa mo. Hindi eh. Kalkal ka lang, ina ka eh. Daghana naman ikaw ganun yung balay. May balay ang mga mahan dito, pwede lang po. Grabe, no? Walang bayan tatay namin ngayon. Pwede naman siyang tumira sa bahay namin. Pag ako talaga nakita ko yung animal na yan, pagsasabihan ko talaga yan. Huwag kang pakialamero, hindi ka Duterte. hindi ka Duterte. As a matter of fact, hindi ka nga Duterte supporter eh. Tumalong ka na lang nung iniiwang ka ng mga Marcos eh. Yan ang fact. It's a fact.
Iniwan siya ng mga Marcos kaya siya tumalon sa Duterte. Kasi mawawalan siya ng followers, wala siyang kita, wala siyang pang social climbing buhay niya. Hindi nyo ba kita? Halatang social climber? Alam mo yung mga nasa Amerika na social climber? Naku, maraming tatama nito. Oo, yung mga kulto mo, pare-paro kay social climber eh. Ng mga wala namang pera, umaangkla lang sa mga asawa ninyong puti o itim. Yan ang totoo. Pero kayo, walang pera. Kaya nga kay social climber eh. Ngayon, umaangkla ka ngayon dito sa vlog mo na 30,000 ang ano. Kaya nga gusto ko nga gumawa rin eh. Alam mo yung membership? May membership dito eh. Gusto ko lagyan yung merong, sa akin hanggang ano lang eh. Hanggang 5,000 lang ang membership ko. Sa mga ano dyan, wala namang problema sa membership. Eto, linawin natin. Walang problema dyan. I don't have problem with YouTuber na naglagay ng membership. Ang pinakamataas nga yung 29,000. Pinakamataas yan sa membership. Gusto ko nga gumawa niyan eh. Baby ko si Banat Bay. BBB. Baby ko si Banat Bay. Ibig sabihin talagang love na love ko siya. Lalagyan ko yan 29,000. Naniwala naman yung iba. Pero pagkano, sige, tutuhanin ko yan. Hindi, wala namang masama doon. Alam mo kung asan lang ang masama? Yung pinupunan nila yung pinagkakakitaan ng iba. Eto to be frank, hindi ako pabor doon. Hindi ako pabor doon sa nagbebenta ng merchandise, nagbebenta ng libro, nagbebenta ng kung ano-ano. Hindi ako pabor doon. Pero walang masama doon. Okay? Hindi lang ako pabor para sa aking isang vlogger. As a matter of fact, pinag-usapan na namin Banateros yan. Kung kami man magbebenta ng merchandise, Banateros. Yung pangalan namin, Banateros. Yung brand namin na Banateros. Pero yung, hindi parang, sa akin po ito again, hindi masama, pero para sa akin, parang hindi ko ata kaya magbenta ng Duterte tapos ibebenta ko. Nang may tubo. Walang masama, pero hindi ko kaya. Parang hindi ko hindi ako 100% convinced doon. Pero walang masama doon. Okay? Kaya nga kami, pag nagpagawa kami ng sticker, nagpagawa kami ng sombrero, pag nagpagawa kami ng kung ano-ano, wala. Bigay lang, libre. Kasi nga ayaw namin. Ang masama kasi, yung nagsasabing, yung luka-luka nagsasabing binibenta daw, pinagkakakitaan daw ang pangalan ni Duterte nitong mga grupo ni Joey. Anong ginagawa mo dun sa membership mo? Ikaw nga, pinagkakakitaan mo din yung pagbablog mo. Sana nga kung meron kang analyzation. Wala eh. Puro chismis lang ginagawa mo eh. Sabi ni ganito, nagtataka nga ako sa inyo. Ewan ko nga eh, ang tanga-tanga rin kasi ninyo eh. Yung mga vlogger nakaaway niya ngayon. Ang tanga-tanga nyo rin eh. Matagal ko na sinasabi sa inyo yan. Bakit kayo naniniwala? May pinakita bang, hindi kasi ang tapang niya. Anong pakialam ko? Si Gadon matapang din eh. Kaya alam, tingnan mo, magkaka-level sila ng utak. Wala bang ang kontribusyon para sa maintindihan mo mga issue sa buhay o issue sa politika? Wala. Binulong ng puting ahas. Sabi ni puting ahas. Hindi, matagal ko nang sinasabihan tong grupo nila eh. Sinasabihan ko na wala namang kwenta yung maharlika na yan. Sige nga. Magpakita nga kayo ng analyzation yan. Wala. Ano yan? Hindi, sabi lang ni puting ahas. Kayo naman nagpaniwala. Sinabi ko na sa inyo, kalokohan yan. Umabot siya hanggang inner, kayo mga nanonood dito, na mga inner circle na mga Duterte, bilib na bilib kayo eh. Bilib na bilib kayo. Kahit yung mismong inaaway ngayon, niyang maharlika na yan, bilib na bilib kayo niya noon eh. Ngayon, kayo na biktima, Bilib pa ba kayo? Di ba, ang tagal ko na sinasabi sa inyo, walang kwenta yan. Yan ang taong manunuka.
Tama, tuka. O yun, tuka. Hindi, tuka ba yun? Sa ahas. O yun. Basta ganun. Ahas yan. Pinaniwalaan Yung sa mong balay. Sir, kay worried ba good ang buong Pilipinas o mostly support ni Tatay Digong na ang balay daw kuno holds history na daw? Di ang kuan gid namo na nastoryahan namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang samong amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na kinahimo na nilang adtuhanan ng lugar. Sir, Yun na nga eh. Yun na nga yung sinasabi natin eh. Hindi na ito issue ng usapin na kay Pangulong Duterte yung bahay. Diba? O sino may karapatan ng titulo. Hindi yun eh. Ang usapan dito, all of Davaoenos, part na ito ng kanilang history. Tourist spot na yan. Kayo mga OFW, pag umuwi kayo sa Pilipinas at kaya nyo dumaan sa Davao, yan ang una ninyong pinupuntahan. Tama, mali. Oh. Kaya, hindi yan question na may karapatang bang ibenta yan. Sino ba may karapatang ibenta? Hindi na yun eh. Di ba? naisigutan ba ninyo, sir, ni Ang Kuya uyab RD? ko. Ana siya nga kuan daw. Sa iya daw mga common law wife man yang Mga. Oh, ang linaw po niya na mga common law wives. Anong ibig sabihin ng mga? Mangantayon, ganon, mangantayon. Mga. Ibig sabihin, marami. sulti. Katong kang Ma'am Jazz, anak siya nga wala man daw sila relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di po sila igsuon, so wala daw sila relasyon. So sa tanang uyab po daw niya, katong sa nailhan ako nga 13 ka buok des Davao, pangita na lang daw muglain, kanang daghan daw credit card. Oh, mo na yung sulti. So doon sa pa. Di ba, tinanong nga natin yan sa mga taga Davao. Actually, yung mga nire-reveal ngayon, meron pa eh. Ako, hindi nila ako magsalita. Marami akong alam. Hindi ako magsalita. Pero, bakit? Kasi, alam mo yun, eto feeling close kasi, yung luka-luka na yan. Feeling, alam mo yun, parang, kaming mga nakakaalam, yung mga taga Davao, yung mga may kakilala kay Pangulong Duterte, matagal na naming alam na madami. Pero wala kaming pakialam. Hindi namin pinag-uusapan. Ikaw, ngayon walang nalaman, dakdak ka ng dakdak. Akala mo, anak ka talaga ni Duterte. Gago! Alam mo, nilabas mo yung totoo mong kulay. Nagmukha kang tanga. Yung feeling mo, ang dami mong alam, lahat ng mga inner circle ni Pangulong Duterte, alam na yan noon pa. Kaya lang, ba't namin pag-uusapan? Ba't namin pagkikwentuhan? Tanga ba kami? Ikaw lang ang tanga. Bahit sa uyab, sa common law wife, unsa man. Sir, kanang mga tanan ko naisigutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Impeachment? Nagsiguro sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw og Davao, ginasikaso ba daw po ni Inday ang Davao. Ako rin po ito ba nga, nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa mga imbitasyon, yung ginatubang mga tao. Mura to yung pangutanawan sa nangutana sa kaso ni Inday. Kung usa daw ay inyuhang experience now na more extended yung time diri sa Europe, sir, or ni angay na mo karon sa Europe, sir. Mura na ganit. Memorize na ganit ako mga dalan na rin. Kita kayo tugnaw, sir. Init, oy. Init na rin, guys, sir. Bigi paning mo. Bakit kaya tinanong ko malamig? Naka-t-shirt, wala nga jacket, tinanong mo pa kung malamig. Joke lang. Pagkog masahe niya. Okay, medyo init na po sa sulod. How's his health, sir? To payat lagi, payat na kayo. Pero tarong pa mahinoon ng panghuna-huna. Pero sir, wala aircon das. Maayos pa rin naman ang isip, pero payat lang. Hindi, tinanong din namin yan kay Sir Bong Duterte nung nakasama namin nung birthday niya. Yung kapatid niya. Payat daw talaga. Nahawa nga kami. Dami niya nga kinwento, pero di na lang namin chichismis sa inyo. Hindi kami gaya nung luka-luka. Hindi. Totoo lang. Kung kami lang tarantado, ikikwento namin lahat ng nalalaman namin. Para kumita kami, katulad mo ulul ka. Para lang kumita, may content, ikikwento namin. Di ba? Kaya lang hindi kami ganun .
Ikaw lang yung feeling, ganyan na ugali ng isang social climber eh. Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, social climber yan eh. Ano ba ang ugali ng social climber? Yung mahilig magbanggit ng pangalan, na anong tawag doon? Name dropping. Ano ibig sabihin ng name dropping? Yung babanggitin yung pangalan na ganito-ganito. Pero yung ugali din ng pagiging name dropping, yung sinasabi niya na meron akong alam, na may connection ako, ito ang alam ko. Kayo walang alam, ako maalam kasi close kami. Ikaw, kararating mo lang dyan. Ilang beses ka palang nakasama, ang dami mo nang alam. Nakakala mo totoo. Hindi, kaya nga yung mga naniniwala, ang tanga-tanga nyo. Bagong salta lang yan, walang kaalam-alam yan sa pamilya ng mga Duterte, hindi kinakausap yan ng mga Duterte. Nung kinausap nga yan, pinagalitan pa. O hindi nyo alam. Sus. Tapos ngayon, feeling close. Ay naku, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, one day, anti-BP Sara Duterte. Pusta tayo. Sino makikipagpustahan dito? Ilagay mo yung pangalan mo dyan. Pusta ako. Solid Duterte yan. Sige, ilagay nyo yung pangalan nyo, babasahin ko. Ibubusta ko sa inyo, one day, magiging anti-VP Sara Duterte yan. Pusta tayo. Pag yan, tuluyan ng nilaglag at hindi na nakahingi ng pabor. Kasi nga, yan ang mga nakakatakot sa mga vlogger eh. Yung feeling entitled na pag hindi sila nakakuha ng pabor, babanatan lang nila. Alam nyo kung bakit? Maraming ganyan, lalo na sa kampo ng mga tanso. Maraming ganyan na feeling entitled, feeling, importante ko. Hindi, wag ganun. Kato amang kung asa may gamiting electric fan naman na rumabrihan man noon ang bintana. Isa pa na may question, ma'am. Basig na kung ano lang kung last message nimo sa mga kababayan nato. Like I said, sa akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta sa akong amahan o sa akong igsuon nga si BP Inday o sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudto pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Salamat. Salamat, sir. Grabe, Thank you, sir. Yun yung tipo ng tatak Duterte. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kalimutan nyo na lang ako, intindihin nyo na lang yung buhay nyo, hindi mahalaga yung buhay ko. Alam mo yun? Yan dapat ang klase ng puso ang meron ng mga vlogger ni Duterte. Yung ganyang meekness, yung ganyang pagiging humble na hindi ako mahalaga. Si Pangulong Duterte nga, ganun ang thinking niya eh. Kalimutan nyo na ako. Importante yung buhay nyo, asikasuhin nyo. Diba? Yan ang dapat. Diyan mo malalaman kung sino ang tunay na Duterte supporter. Number 1, hindi feeling entitled. Number 2, hindi yung name dropper, hindi yung feeling close, maraming alam, tapos i-chismis. Ay, nako. Alam nyo, there are a lot of stories that you do not know that nakakaalam lang yung mga nasa loob. Pero hindi na sinasabi kasi alam naman na hindi maganda, hindi makakabuti sa pinaglalaban. Ito'y personal, wala namang kinaugnayan. Diba? Yung iba talagang kinikwento lang kasi gusto lang nilang magkaroon ng content. Pera-pera nga eh, pang-cruise nila. Yeah. Gago! Para lang may pagyabang sa mga amiga na may pera sila. Amiga, may kwarta! Gago! Diba? Para makipagsosyalan. Pero sabi ko sa'yo, yung mga suit niyan, puro peke. Dami dyan sa Chinatown sa Amerika. Gago!
Ay, nako. Kaya nga, alam mo mga kababayan, tapusin na natin tong issue na to. Ayaw ni Pangulong Duterte. Nalulungkot siya na ibenta yung bahay na yan. Hindi natin alam kasi based sa kanyang sinasabi, wala nang bahay ang kanyang amahan. Yun ang paulit-ulit niya sinasabi. Kaya uuwi na lang namin siya paglabas niya. Di ba? How sad? How sad? Honestly, nakakalungkot yun. Sobrang nakakalungkot yun. Ngayon, lumalabas kung sino talaga ang demonyo. Gago! Kinalkal mong putang ina ka, hindi na dapat lumabas yan eh. Gago ka eh. Yo. Alam mo, may dynamics yan eh. Tanga ka eh. Gago ka talaga eh. Yun lang masasabi ko sa'yo, gago ka lang talaga. Matagal na yung problema na yun eh. Hindi na sana lumabas yan. Dahil pinoprotektahan yung mga anak. Pero dahil sa katarantaduhan mo, lumalabas ngayon kung sino demonyo. Dahil nga sa katangahan mo. O ito, pakinggan natin to. Grabe ito ha. Mukha atang merong takotang nagaganap. Walang atrasan na mumurong masampahan ng ethics complaint si Senator Risa Ontiveros dahil bayaran daw ang kanyang mga testigo. Bring it on! Ang sagot ng senadora. Narito ang agenda report. Bring it on! Dapat nang sampahan ng ethics complaint si Senadora Risa Ontiveros dahil sa pagbabayad niya umano ng 1 million pesos sa isang Senate witness laban sa mag-amang Duterte at kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang panawagan ni former Duterte spokesperson Harry Roque para masipa na si Ontiveros sa Senado. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi naman ng dating Political Affairs Advisor ni FPRRD na si former Congressman Jacinto Paras na dapat ang Duterte allies na sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla ang manguna sa pagsampa ng reklamo. It's about time we should prove that he loves President Duterte so much. I challenge him to file this ethics committee case and against Ontiveros. Oh, may punto ngayon to ta. Ito, hindi ko kursunada ito kasi minsan kung ano hinihirit nito pero this time may punto itong Paras na to ha. Dapat it's about time ha. Itong si Bato, si Robin at si Senator Bongo ay mag-file ng ethics complaint against Ontiveros. Diba? It's about time. Senator Bato, Senator Bongo, and Senator Robin Padilla, I agree with Jacinto Paras. Kahit minsan sabit. This time, sana mag-usap-usap kayo. Sampahan nyo ng ethics complaint si Ontiveros. Kasi dinamay ho si VP Sara Duterte. Dinamay ho si Pangulong Duterte. Hindi lang ho si Pastor Kibuloy. As a matter of fact, again, sinasabi ko nga, si Pastor Kibuloy is just a, na lang yan, collateral damage na lang. Ang talagang target dito, si Vice President Sara Duterte. Yan ang talagang target dyan for 2028. Alam natin may pangarap si Ontiveros sa 2028. So, she will do anything, ma-discredit ito si VP Sara Duterte. So, everyone na nagbibigay ng lakas or suporta kay Vice President Sara Duterte ay patutumbahin talaga ng mga kalaban niya. So, I think it's about time na maging active tayo. Wag lang tayo nag-aantay. Kasi minsan kaya din nagagalit. Hindi naman nagagalit. Parang nadidisappoint ang ilang mga Duterte supporter. Dahil para bagang nasa neutral lang tayo mode. Habang yung kalaban nasa attack mode lagi. Hindi. Oo, pagka tumotodo yung attack, dumedepensa kayo. Tama naman yun eh. Kaya lang, hindi ba pwedeng yung depensa ninyo ay way of attacking din? Di ba? I mean, this is a perfect time for you to attack yung katiwalian, o di pa katiwalian, kahit nga lang sa ethics man lang eh. Makita na magsampa kayo na sana, I'm still giving the benefit of the doubt na tinatimingan siguro ni Senator Bongo, Bato at si Robin
yung pagsampa ng ethics complaint. Sa tingin ko, tinatimingan lang po yan. Antayin natin. Wala namang balak atrasan ng senadora na anumang ethics complaint. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado, haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. No, galit na, pikon na. Gusto ng manakit ni Madam. Naglabas din si Ontiveros ng mga resibo. December 14, 2023 nang mag-email si Michael Murillo sa office ng senadora tungkol sa mga nangyaring abuse at pananakit sa KOJC. Isa lang si Murillo sa 14 na testigo ni Ontiveros. At dahil kailangan munang mag-vet ng emails at hindi siya agad sinagot, 2 beses daw nag-follow up si Murillo. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Ito ang isang malaking katarantaduhan. In danger daw, itong si Rene. In danger from Kibuloy? Madam, nakakulong po si Kibuloy. Sasabihin mo maraming pera. Ma'am, naka-freeze po lahat ng account niya. Account ng Kingdom, hindi nga niya eh. Account ng Kingdom, lahat po finreeze. Ibig sabihin, wala silang pera. As in, wala silang pera. Wala lahat. Diba? Nakalimutan niyo po ba? Pinakulong niyo nga eh. Walang kapangyarihan. Una-una, Madam, sinong kakampi kay Kibuloy ngayon? Wala nga siyang kakampi. Kahit sino, walang kakampi, ayaw siyang kampihan. Kasi nga naman, alam ng buong Pilipino na ang sino mang kumampi sa kanya, yari sa gobyernong ito. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!